May mga babae na hindi ka tinataboy, pero hindi rin nila binubuksan ang pinto. Hindi ka nire-reject, pero hindi ka rin inaanyayahan. Tahimik lang ang kilos nila, pero ramdam mong may nangyayari. Ito ang klase ng sitwasyon na madalas nakakalito sa lalaki dahil sanay tayo na kapag gusto ka diretso at kapag ayaw malinaw. Pero sa pagitan ng dalawang yan, may isang estado na bihirang ipaliwanag, ang pagpapakipot. Hindi ito laro lang, hindi rin ito palaging manipulasyon. Minsan ito ay senyales ng interes na may kasamang takot, respeto o pagsusuri. Sa video na ito, hindi tayo magbibigay ng mababaw na tips. Hindi rin kita uudyukan na habulin o umatras agad. Ang gagawin natin ay unawain ang dynamics, kung bakit ginagawa ito ng babae, at kung paano ka gagalaw bilang lalaking may dignidad, malinaw ang isip, at kontrolado ang emosyon. Makinig ka ng mabuti. Hindi lahat ng senyales ay halata, pero kapag nakita mo na, hindi mo na ito makakalimutan. Senyales 1, hindi ka niya tinatanggihan pero laging may delay. Kapag ang babae ay ayaw sa'yo, mabilis ang kilos niya. Hindi siya mag-aaksaya ng oras. Hindi siya magbibigay ng mixed signals. Diretso ang busy ako na hindi na sinusundan. Pero kapag nagpapakipot siya, mapapansin mo ang pattern ng delay. Hindi ka ini-ignore pero hindi rin agad sumasagot. May pagitan ng replies. Minsan mabilis, minsan mabagal. At kadalasan, walang malinaw na paliwanag. Psychologically, ito ay paraan ng pag-test. Hindi ka niya tinutulak palayo. Sinusukat niya kung gaano ka ka-stable kapag hindi ka agad nabibigyan ng atensyon. Dito bumabagsak ang maraming lalaki. Nagiging anxious. Nagdo-double text. Nagbibigay ng sobrang paliwanag kahit walang hinihingi. Sa Stoic perspective, ang tamang kilos ay tahimik na consistency. Hindi ka nagmamadali, hindi ka nagtatampo, hindi ka rin nagiging cold bilang parusa. Simple lang, mag-reply ka kapag may sasabihin ka, at kapag wala, hindi mo kailangan punuin ang katahimikan. Ang lalaking hindi natitinag ng delay ay lalaking may control. At iyon ang unang bagay na hinahanap niya. Senyales 2, may interest ang tanong niya pero may limit ang distansya. Mapapansin mo ito sa klase ng usapan, hindi shallow. May curiosity, tinatanong ka tungkol sa trabaho mo, pananaw mo, mga desisyon mo sa buhay. Pero kapag papunta na sa personal, biglang may harang. Hindi siya nag-o-open fully. May mga detalye siyang pinipigilan. Hindi ito dahil sa kawalan ng interes. Kabaligtaran pa nga. Ito'y self-protection. Kapag ang babae ay nagpapakipot, may takot siyang mawalan ng leverage. Ayaw niyang maging mas invested kaysa sayo. Ayaw niyang mauna sa emosyon. Sa masculine frame, hindi mo kailangang pilitin ang access. Hindi mo kailangang i-interrogate. Mas lalong hindi mo kailangang mag-demand ng vulnerability. Ang tamang galaw ay paglikha ng safe space sa pamamagitan ng halimbawa. Ikaw ang kalmado. Ikaw ang grounded. Hindi mo ginagamit ang impormasyong ibinibigay niya laban sa kanya. Kapag nakita niyang hindi ka nagmamadali pumasok sa mundo niya, siya mismo ang magbubukas ng pinto. Senyales 3. Inaalagaan niya ang image niya sa harap mo. Kapag gusto ka ng babae pero nagpapakipot, may isang bagay kang mapapansin. Mas maingat siya sa kilos, sa salita, sa itsura. Hindi ito pagpapanggap. Ito ay subconscious signaling. Kapag walang interes ang babae, relaxed siya. Walang pakialam. Pero kapag may gusto siya, nagiging intentional ang galaw. Iniisip niya kung paano siya makikita mo, hindi para magpa-impress, kundi para mapanatili ang respeto. Sa ganitong sitwasyon, maraming lalaki ang nagiging sobrang eager, nagbibigay ng papuri kada galaw, nagiging validation machine. Pero ang stoic response ay balance. Hindi mo siya pinapansin ng sobra, pero hindi mo rin siya binabaliwala. Isang mahinahong papuri, isang malinaw na interes. Walang pilit, walang drama. Kapag nakita niyang hindi ka alipin ng attraction, mas lalong lumalalim ang paghanga niya. Senyales 4, pinaparamdam niya ang presensya pero hindi siya laging available. May mga araw na ramdam mo siya. May presence, may warmth, may connection. Tapos biglang mawawala, hindi dahil may problema, kundi dahil kusa. Ito ang classic na push and pull. Hindi para saktan ka, kundi para makita kung sino ka kapag wala siya. Ang lalaking nawawala sa sarili kapag nawala ng access ay red flag. Ang lalaking nagpapatuloy sa buhay kahit wala siya ay rare.
Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang sariling mundo mo. Trabaho, disiplina, layunin. Hindi mo ginagamit ang babae bilang sentro ng araw mo. Bahagi lang siya ng mas malaking sistema. Kapag nakita niyang hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, nawawala ang pangangailangan niyang magpakipot dahil alam niyang may lalim ka. Senyales Pimb, hindi ka niya pinipigilan pero hindi rin siya umaabot. Hindi ka niya sinasabihang tumigil. Hindi ka rin niya inaabot. Ito ang pinakatahimik na senyales at pinakamadaling ma-misinterpret. Maraming lalaki ang nag-a-assume na ito ay mixed signals, pero sa totoo lang, ito ay invitation na hindi verbal. Ang tanong dito ay hindi kung ano ang gagawin niya. Ang tanong ay kung ano ang gagawin mo. Ang Stoic approach ay malinaw. Magpakita ka ng direksyon. Mag-aya ka ng malinaw. Walang paligoy-ligoy. At kapag tumanggi siya, tinatanggap mo ng buo. Walang pilit, walang habol. Ang lalaking kayang tumayo sa sarili niyang desisyon ay lalaking kinikilala. Senyales 6. Pinapansin niya ang reaksyon mo kapag may ibang lalaki. Ito ang sinyalis na bihirang aminin ng babae, pero madalas mong mararamdaman. Hindi niya direktang sasabihin na nagseselos siya. Hindi rin siya magtatanong ng malinaw. Sa halip, binabago niya ang sitwasyon at tinitingnan ka. Maaaring magkwento siya tungkol sa isang lalaking nakausap niya. Hindi para ipagyabang, hindi rin para saktan ka, kundi para obserbahan kung paano ka gagalaw. Psychologically, ito ay assessment ng emotional control. Gusto niyang makita kung insecure ka, kung bigla kang magiging competitive, o kung mananatili kang kalmado at buo. Maraming lalaki ang bumabagsak dito. Biglang nagbabago ang tono, nagiging sarcastic, o kaya tahimik na nagtatampo. Pero ang stoic response ay simple. Hindi ka nagre-react ng sobra, hindi ka rin nag-i-interrogate. Makikinig ka lang, may konting distansya, may self-respect. Kapag nakita niyang hindi ka natitinag ng presensya ng ibang lalaki, nakikita niya ang isang lalaking hindi takot mawalan. At para sa babae, ang lalaking kayang mawalan ng hindi guguho ay lalaking may mataas na halaga. Senyales 7. May maliliit na paglapit pero siya ang biglang umaatras. Ito ang senyales na pinaka-nakakalito, lalo na sa lalaking hindi sanay magbasa ng dynamics. May mga sandaling siya ang lalapit, mag-i-initiate ng kwento, magiging mas sweet kaysa dati, tapos biglang babawi. Hindi ka iiwasan, pero babalik sa mas kontroladong distansya. Hindi ito mood swing. Hindi rin ito panloloko. Ito ay internal conflict. Gusto ka niya, pero ayaw niyang mawala ang kontrol sa sarili niya. Ayaw niyang mauna. Ayaw niyang magmukhang mas invested. Sa masculine at stoic frame, mahalagang hindi ka malunod sa sandaling iyon. Hindi ka biglang magiging sobrang attached dahil lang sa isang moment ng closeness. Hindi mo rin ito gagawing basehan ng future expectations. Tinuturing mo ito bilang signal, hindi bilang commitment. Patuloy ka sa direksyon mo. Hindi ka nagbabago ng bilis para sa kanya. Kapag nakita niyang kaya mong tanggapin ang paglapit at pag-atras, nang hindi nagbabago ang sentro mo, unti-unti siyang titigil sa pag-atras dahil alam niyang ligtas siyang lumapit. Kung gusto mo, sa susunod na video pwede nating pag-usapan kailan dapat magpatuloy at kailan dapat umatras ng tahimik. Hindi lahat ng pagpapakipot ay dapat sagutin at hindi lahat ng interes ay dapat habulin. Kung ganito ang klaseng pag-uusap na hinahanap mo, alam mo na ang gagawin. Manatili ka. Ang pagpapakipot ay hindi laro ng bata. Ito ay sayaw ng dalawang taong sinusukat ang isa't isa. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para manalo. Kailangan mo lang maging buo. Kapag malinaw ang isip mo, kapag kontrolado ang emosyon mo, kapag may direksyon ang buhay mo, kahit magpakipot pa siya, hindi ka maliligaw. Kung gusto mong mas maintindihan ang ganitong dynamics, manatili ka dito. May susunod pang usapan. Mas malalim, mas tahimik, mas totoo. Kung may natutunan ka, mag-subscribe ka. At ipagpatuloy natin ang paghubog ng lalaking hindi basta-basta natitinag.